Yon, magandang araw sa ating lahat. Muli naman nagbabalik yung lingkod Rondy News TV. Itong balita ngayon, viral, trending at usap-usapan sa mundo ng social media. Ito mga kababayan ha, talaga nag-trending itong si Diwata, no? Dahil nga nag-file ito ng COC bilang kinatawan ng isang party list, ang vendors party list mga kababayan. Ako po, maraming nagugulat. Kasi nga, ano ba ang gagawin daw nitong si Diwata sa Kongreso? Magtinda ba ng pares? Pwede ba yung gagawa ka ng batas na mag-unli pares na lang? Naku po, mga high blood lahat ng tao mga kababayan pag mag-unli pares itong si Diwata sa Kongreso mga kababayan. Pero nga ito, nabuking ni Sir Ted Pailon, na itong si Diwata ay ginagamit lang ng mga kumag na ito. Ito talaga ang mga may hangad na makaupo dyan sa Kongreso. At ang titindi nito mga kontraktor ng DPWH itong mga ito. At hindi lang basta-basta mga kontraktor ng mga maliliit na kontraktor. Dahil nabuking din ni Sir Ted Pailon na milyon-milyon yung kanilang mga nakukuhang kontrata sa DPWH. Nagsisinungaling pa itong babae na ito. Sinungaling ito. No? Ipangangampanya ko na ito sa ngayon pa lang, huwag nyo nang ibuto ito, itong vendors party list na ito. Dahil itong first nominee nila, itong babae na ito, napakasinungaling mga kababayan. Tingnan nyo kung pakinggan nyo mamaya-maya, itong interview ni Sir Ted Pailon dito sa first nominee ng vendors party list. Halatang halata, at booking na booking na ginagamit lang nila itong si Diwata kasi nga itong si Diwata sikat sa mundo ng social media. Makakahatak talaga ito ng botante. Dahil maraming tagahanga itong si Diwata nga. Bigla lang itong sumikat mga kababayan. Parang kailan ng talaga naman yung tao mga kababayan. Pag nandyan na sa kasikatan, marami na talaga mag-i-interest. Ito na wag na natin itong patagalin. At tingnan nyo yung pananalita nitong first nominee ng vendors party list. Anga mga kababayan. Ito na. Huwag na natin itong patagalin. At sabay-sabay na natin itong panoorin. Si Ma'am Malu Lipana ng vendors party list. Siya po ang first nominee. Magandang umaga po ma'am at salamat po sa panahon. Magandang umaga po Sir Ted Pailon and magandang umaga po, DJ Chacha po. Salamat sa panahon, ma'am. Ang una po namin katanungan po ay bakit po vendors party list ang inyo pong sinalihan at bakit po vendors ang inyo pong gusto pong katawanin sa Kongreso? Opo. Kami po lahat po, lalo na po ako, ay mula pagkabata po ay vendor po talaga ako. Yung po ikinabuhan namin. Hanggang sa ngayon po, ako po ay Manila. Ganon din po lahat ng team namin po, naka-line sa number 10 po. Lahat po kami mga vendors po. Okay. Hanggang ngayon po, vendor po kayo, ma'am? Opo. Ano pong inyong tinitinda, ma'am? Ngayon po, mga binibenta ko po ay mga apparel po, mga damit po. Ayan, mga uniform, mga jersey po. Ayan, nagbebenta po ako niyan hanggang ngayon po. At meron din po ako sa salon po. Opo. Pakiulit po ma'am ang tinitinda mga RTWs po, mga pantalon, mga damit po. Opo. Lahat po, kasi trader po ako So lahat po, kahit sabi ko kapag nagtatanong, kahit pa akong bakya meron. So po talaga, nagbibenta po ako ng trader po. Nagbabayad sa kahit ano po. So kahit kaninyo pa akong bakya, binebenta po ninyo, vendor po kayo. Saan po ang inyong pwesto dito po sa inyo pong mga paninda? Opo, ako po ay dito po ako sa Pasig po. Opo, meron din po ako sa, ang opisina po namin ay sa Mandaluyong din po. Okay, so ito ho ba'y pwesto na maaaring puntahan po ng mga gusto hong bumili ng paninda ho ninyo? Pwede po, dito po sa Pasig. Mga medals po, mga sporting goods meron din po. Okay, sige po. Wholesale, retail din po. Opo, sige po. So, bakit po kayo ang number 1 po sa mga nominees ng vendors party list? Opo, kasi kami po magkakaibigan po kami, magkakakilala po kami. Katulad po yung pangalawang nominee po, si Lawrence Pisigan o Florentian Pisigan po. Kaibigan ko po siya. Ang una po talagang kaisip nito ako po talaga at kami po ay nagkaisa lang po kami na gawin po itong
Dinamay na si vendors Diwata, party sikat. list. Nung year 2001 pa po ito. Opo. Opo. So, sige po, bago ko po tunghayaan po itong mga personalidad, ano po, na mga nominees po ng inyo pong party list, no? Si Lawrence Pisigan, sino ba ito? At maging si Cheryl Sandil, ano? Opo, tama po, ano? At saka ito nga po si Diwata na pang-apat, ano ho? Bago po itong lahat ng ito. Ma'am, maliban po sa mga RTWs, pagtitinda po ninyo ng mga produkto po na pang-consumer, ano ho, mga damit, ano pa po ang hanap buhay po ninyo, ma'am? Marami pa pong iba, sir. Katulad po ng mga ilaw, mga ganun po, construction materials doon po, ako rin po yun. Opo, construction materials po. Opo. Mga solar. Opo. Maliban po doon, ma'am, ano pa po ang inyo pong hanap buhay? Sinungaling to? Tama? Yun lang po, mga trading po, mga binibentang mga kahit ano po, basta may trading company po kasi po. Opo. Trading company nga po, no, mga panindak, kanin nyo, namamakyaw din po kayo. At nasa retail din kayo. So, ang tanong ko po, ma'am, sa inyo, maliban po doon, meron pa ho ba kayong iba pa hong hanap buhay o negosyo? Construction company po. Hindi, ang tanong ko po, meron pa ho ba kayong ibang hanap buhay o negosyo po, ma'am? Yun lang po, ganun lang po. Mga construction company, sa trading company, ganun lang po. Paano po mga construction company? Ano po iyon? Halimbawa po, yung mga ilaw po, yung mga ganun po. Anong mga ilaw po? Can you give us details? Mga solar lights po, ganun, mga ganun po. Nagbebenta rin po ako nun. Opo. Nagbebenta rin po kayo kanino? Kahit kanino po na pwedeng bumili po. Kahit sinong pwedeng bumili. Opo. So, ma'am, ma'am Marilu, kayo ho ba ay si Marilu G. Laurio? Ito po ang inyo po bang pangalan bago po kayo'y maikasal po kay Mr. Lipana? Opo. Kayo po ito si Marilu G. Laurio. Opo. Sige po. Kayo ho ba mismo, ma'am, ay meron pong mining at construction company? Opo, ako po ang presidente ng construction po. Opo. Hanggang ngayon ho ba kayo pa rin po ang presidente at namumuno ng construction company ito? Opo. Ano po ang pangalan po ng construction company, ma'am? Olympus po, Olympus. Ano pong buong pangalan po nito, ma'am? Olympus Mining and po. Pakiulit po. Construction company. Ano po ang eksakto pong pangalan nito per SEC registration? Hihingin ko lang po. Medyo mahaba po kasi nagpalit siya. Parang Olympus Mining and Construction Supply and Company. Parang ganun po. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, Ma'am Marilu, ha? Kailan pa ho ninyo pinangasiwaan o binuo itong construction company ito? Parang 2020 pa po. 2020? Parang matagal na po. Hindi ko lang po masigurado po yung exact po. Kasi ma'am, kung matagal na po, hanggang ngayon di niyo pa ho memoryado ang pangalan po ng inyong kumpanya, ma'am? Nagpalit lang po kasi po. Parang dati po kasi nakatatlong palit po kami doon kasi parang hindi ko natanggap po ng Pero kasi parang Olympus Mining po siya. Sorry po. Ma'am, sorry po. Kasi gusto lang ho namin pong malaman ho. I hope you don't mind us asking the details. Kasi po, ano po ang pangalan eksakto ng inyong mining at construction company? Opo. Hingin ko lang po. Sige po. Sinungaling, no? Okay, tandaan Opo, nyo ma'am, can I guide you? Ang pangalan po ng inyong kumpanya ay Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Tama po ba? Ayun, tama po. Okay, thank you. Opo, ano po ang transaksyon nitong Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation sa gobyerno? Ito po ay
nagbibuild din po. Ano pong ibig Na sabihin? halimbawa, kahit ano po, building o ano po. Ano pong ibig sabihin nung nagbi-build po kayo? Like, mga buildings po, pwede rin po siya. Horizontal, vertical po, pwede rin po. Kalsada. Meaning kayo po ay kontratista ng DPWH. Pwede rin, opo, pwede po. Ayaw bang umamin? Opo. So kayo po hanggang ngayon ay kontratista ng mga proyekto po ng DPWH, ma'am? Opo. So ito pong inyong kumpanyang ito po ba ang ito ba ang pinakamalaki po ninyong negosyo? Yan na po. Opo. Tulala. So ma'am, kailan po kayo huling nakipagtransaksyon sa gobyerno? Hindi ko po matandaan. Pero baka ano po, sir, baka mga siguro 2 to 3 months ago po. Ano ma'am? 2 to 3 months ago po. 2 to 3 months ago po ang inyong ang inyong pinakahuli pong transaksyon sa O baka 6 months ago po, mga ganun po. Basta this year din po, meron din siguro po. Opo. Ma'am, sorry po ma'am, kasi po kasi kung kayo po ay nakikipagkontrata sa gobyerno at kayo po ang presidente ng kumpanya at kayong pinuno ng kumpanya, gusto lang ho namin maintindihan kung bakit po ninyo hindi matandaan po itong inyong transaksyon sa gobyerno. Kasi hindi naman na po ako masyado ngayon involved ngayon sa company. Kasi yun yung balak ko namin na magbababa na po ako sa company po since pumatok na rin din po ako dito. Paano po magbababa po kayo? Hindi na po ako masyadong ngayon sa company po, sir. Utal-utal ka, ha? So kailan po kayo huling pumirma po ng kontrata? Inyo ho bang kakontrata ang DPWH, ma'am? Ayaw salita. Ano? Inyo ho bang kakontrata ang DPWH? Meron naman po minsan, opo. Opo, minsan po. Pero kailan po kayo huling nakipagkontrata sa DPWH? At kung meron man po, magkano kaya pong halaga kung maalala po ninyo? Kala siguro hindi nag-research doon. Baka last year po. Hindi ko pa po masyadong maalala. Pwede ko pong i-ano po sa inyo, i-submit sa inyo sa susunod na ano. Opo. Kasi maaga rin po maalala. Opo. Hindi niyo po maalaala kung kailan po kayo huling pumirma ng kontrata po para sa proyekto sa DPWH, ma'am? Opo, kasi bihira lang po, hindi masyado po lagi eh. Oho. Hindi po kayo laging pumipirma ng kontrata sa DPWH, ma'am? I mean, bihira lang po yung mga kontrata po na hindi naman po lagi nakapagkontrata sa DPWH po. Okay, sige po. So, ngayon, Hindi ko na po matanda. sige po. So, sa ngayon pong taon na ito, ilan po ang inyong kontrata sa DPWH? Baka mga 2 po o 3. Baka Puro po. baka, no? Opo. Hindi pa rin po kayo sigurado, ma'am, kung ilan po ito at magkano kayang halaga nito? Hindi ko rin po ano po. Pag ano po, pwede ko pong i-ano sa inyo. Kasi wala Sige, pong baka opisina nalo, ngayon. sinungaling ka na. Opo. Kasi po, kapag ang pinag-uusapan natin po siguro ay malalaking kontrata sa gobyerno, palagay ko po naman, ma'am, hindi po mahirap pong alalahanin yun, ano po. So, if I may... Hindi naman po ako masyadong malaki yung kontrata. Hindi masyado. Hindi po masyadong malaki. Opo, Hindi sige po. naman po. Opo, sige po. Ma'am, ito lang po. Sorry po kasi po kayo po ay naghahangad na kumatawan sa mga vendors eh. Kaya po siguro, nararapat din po natin malaman ang background po ng kakatawan sa kanila sa mga nakikinig ngayon sa atin na vendors. If I may guide you, ma'am, ngayon pong taon na ito, 2 kontrata po ang pinirmahan ninyo. Kayo po si Marilu, si Marilu. Baka lang po. Ano, baka lang Ano po? po? Baka lang po. Opo. Ma'am, hindi po yan baka. Totoo po ito. Hawak ko po, ma'am, itong kontrata. Okay. Ha, po. 2 kontrata po ang inyong pinirmahan. Dito po sa DPWH, para po sa kontrata. Ang isa po dito ay sa May Kawayan. Ang isa po naman ay sa Marilao. Opo, ang halaga po ng 2 kontratang ito, para po dito sa Marilao ay 95,042,722.92 pesos. Yung pong isang kontrata,
Opo, para po naman sa may Kawayan, Bulacan, ang halaga ay 95,048,129.17. Ito po ay magkasunod na kontrata at pinirmahan po ninyo on the same day, June 10 ngayong taon bilang kinatawan po ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. At ito po, ang total nito nagkakahalaga ng halos 200 milyong piso na kontrata po ng inyong kumpanya. So, paano ho namin man dapat tanggapin po ito na ang inyong pong kontrata kaninyo ay maliliit lang po sa gobyerno? Lalaking pera niyan. Opo. Marami pong mas malalaki pa po dyan siguro po. Meron pa ho kayo mas malalaki dito? Hindi po. Baka yung iba po. Kasi sila nababasa na. Opo. Yun nga po, ma'am, Kaya, ang amin po kasi, ma'am, sa pagtatanong po namin sa inyo, hindi nyo po ito mga maalala po na mga kontrata. Kami lang po yung nagtataka dahil sa kayo po pumipirma at ang halaga pong ito para po sa amin, malalaki po ito kasi 90 million po, 95 million po yung isa, di ho ba? Malaki po ito. Bakit lang po bilang general manager po at company president na hindi po man lang ito maalala? Opo. Tulala o talaga na. Opo. Hindi ko po talaga maalala sa yung hindi ko lang talaga siya maalala. Opo. Kailan kayo nakatanggap ng notice to proceed sa mga proyektong ito, ma'am? Naku, sir, hindi ko po matatandaan, sir. Opo. Pag po, ibabalik ko po sa inyo. Kung alam ko po na yan yung pong madadala ko naman po. Opo, sige po. Ang inyo pong notice to proceed ay natanggap ninyo June 11. The day after ho ninyo mapanalunan po yung 2 kontrata. Maliban po sa 2 kontratang ito, ma'am, ng maglalagay po nitong mga ilaw sa highway na ito under DPWH, kayo ba'y meron pa hong ibang kontrata existing ngayon sa DPWH, ma'am? Wala naman po. Wala na po, ma'am? Opo. Wala po. Opo. Sige po. So, ma'am, salamat po na marami. Kasi kami lang po humihingi ng pangunawa kasi nga po, alam niyo kapag tayo po ay kakatawan sa mga particular pong sektor, mas mainam nga din po malaman po natin yung inyo pong business interest. Dito po sa inyo pong kumpanya, meron din ho ba kayong mining project, ma'am? Dati pa po yun pero hindi po natuloy. Yan nga po dapat yung gamit, hindi po natuloy. Opo. Sige po. So ma'am, siguro po naman, alam po ninyo na kung sakasakali pong kayo'y papalarin, ano po magiging position po ninyo kung meron man sa inyo pong existing na construction company? Hindi po. Mag-out na rin po ako sa company po. Opo. Ma'am, paano po kaya yung pong sinasabi po ng iba ngayon, maging ng ilang pong mga non-governmental organizations na meron na pong mga pumapasok sa party list pero sa totoo lang po, mga kontratista mismo ng DPWH. Paano ho naman kaya natin po dapat tangkilikin ito, ma'am, na mawawala po ang issue dito ng conflict of interest? Opo. Katulad po sa akin, pag ako po nakaupo po dito sa hinahangad nga sa vendors party list po, binibigyan ko po ng assurance at sinisiguro ko naman po na ako po mag-out na rin po talaga sa pangungontrata po na sinasabi ko. Kung mag-out po kayo sa inyo pong korporasyon, sino po ang uupo kapalit po ninyo? Hindi ko pa po masabi sa ngayon. Opo. Sino ho ba ang inyo pong incorporators, ma'am, sa inyo pong construction company? Iba-iba po. Pwede ho ba namin malaman? Ito po ay family owned naman po. Opo. Sige po. Ma'am, ito pong mamaya ko na sasabihin yung background naman po per research din dito po sa second nominee ninyo. Bago po itanong ni Chacha itong tungkol kay Diwata. Yung pong inyong third nominee, sino po ito? Sino po?
yung pong inyong third nominee, ma'am, ano po ang kanyang pangalan? Cheryl po, Cheryl Sandil. Opo, opo. Kasi ma'am, kami ho'y nahihiwagaan din dahil gumagawa din po kami ng kaukulang pong pagsasaliksik po sa kanya. Medyo mahirap po makakuha ng information. Kasi saan nyo na ho manggaling? Kaninyo vendor din ito, pero ano ho ba talaga po ang kanilang main business? Sila po ay may, ayon po sa pagkakakilala ko po sa kanila, sila po ay meron pong hardware po ng tindahan. Opo, opo. May hardware at tindahan. Sila ho ba din ay meron pong construction company? Ay, hindi ko po sigurado. Pero alam ko po meron silang mga construction supplies po, sabi niya po. Opo. Ma'am, sorry po ulit kasi po kasama niyo po ito sa party list eh. Di ho ba, Apo. di ho ba kung sabi ho niya matagal na kayo makakasama, makakilala, hindi pa ho Opo, ninyo, last hindi pa, year pa po. kaya nga po, hindi pa ho ninyo alam ma'am kung ano po ang talagang main business nito pong third nominee po ninyo, ma'am? Hindi, alam ko po yun. Kasi ano po yan eh, mayroon talaga silang hardware at saka sabi niya may mga gasolina po sila, parang ganun po. Meron ho ba silang construction company o wala? Wala po at isang construction company. Wala po silang construction company? Opo, opo. Opo. May kaugnayan ba siya dito sa DC Sandil Construction and Realty Development Incorporated? DC Sandil? Ay, hindi ko po sigurado sir. Opo, sige po. Opo, kasi po, kung sakasakali po kasi na may kaugnayan, kung sakasakali lang po, ilalabas po dito, 2 na pong kontraktor ito. Ano ho? Sa first 3 nominees ng inyo pong party list na vendors. Ano po, ma'am? Sige po. Ma'am, meron lang pong tanong si Chacha. Ano po? Tungkol lang po dito po sa inyong fourth nominee. Go ahead, Cha. Magandang umaga po, no, Miss Mary Lou Lipana. Si DJ Chacha po ito. Tungkol po dito magandang umaga po. Tungkol po dito sa inyong fourth nominee na si Diwata o si Deo Balbuena na sumikat po online dahil sa kanyang paresan. Paano po kayo nag-reach out sa kanya? Personal nyo po ba siyang kilala? Bakit siya po ang napili ninyo maging fourth nominee? Opo. Nakilala ko po si Diwata. Nakilala ko po siya dito sa Pasay. And late or early this year lang po. Ngayon lang po siya nakilala. So, kumbaga nung 2022 pa kasi nabuo yung yung party list na ginawa po namin. Bale, kaya po sa ngayon lang namin nakilala. 2022 po nabuo yung party list ninyo? Opo, opo. Oo. Tapos nakilala po namin si Diwata 2023, 2024 na po. Okay. Paano niyo po siya nakilala? Kasi nabanggit niyo po kanina, no, sa Pasay, meron po kayong sporting goods. Kayo po ba mismo ang tumatao doon? Kasi malapit po yun sa area kung saan nandoon ang pwesto po ni Diwata. Pasig po. Sa Pasig po yun sa inyo. Si Diwata, paano po niyo nakilala si Diwata? Bukod po sa kilala po talaga sa social media, pumunta po kami doon sa kumakain po sa Pasay po. Lagi nagpupunta na po sa Pasay. So sinadya niyo po siya sa kanyang parisan? Opo, opo. Sinadya niyo po siya noong 2022 para po kumain lang doon o para nga po sana ayain po siya dito para sa maging fourth nominee ng vendors party list? Ay, hindi po. This year ko lang po siya nakausap. Ngayon taon 2022 po nagawa yung organization. Opo. Ngayon pong taon, anong buwan niyo po pinuntahan at kinausap? Ito pong si Diwata? 2024 na po. Oo. So, in-offer niyo po sa kanya maging fourth nominee ng vendors party list this year? Ay, hindi po. In-invite lang namin siya sa organization na kung gusto niya sumali. Kasi nung una, hindi po talaga siya kasali kasi nakabuo na po kami ng team. Kung hindi po siya kasali noong una, paano pong nangyari na siya po ang fourth nominee? Sa nakita ko po kasi sa kanya, nung matagal na kami nagkakasama, nakita ko po sa kanya yung, alam niyo kung matalino naman siya, matalino po talaga siya. And masipag, nakita ko na may puso naman talaga siya
sa mga halimbawa, sa mga dati niyang kasamahan doon sa ilalim ng tulay. Nakita ko na napakabait naman niyang bata. So kaya namin sabi ko sa kanya, tinanong ko kung okay sa'yo na sumali ka na lang sa grupo namin kung okay sa'yo. Sabi niya, hindi, mas gusto ko kasi mas gusto niyang tumulong daw sa mga kapwa ni vendors na feeling niya kasi parang wala siyang malapitan that time kasi marami kang problema at yung kiniklearing siya. So, kayo po mismo ang isa sa mga unang nagdesisyon na isama po siya, na nominee na. Dahil nakita nyo po na talagang bukod sa vendor po siya, mabait, yun po yung sinasabi ninyo, gusto niya rin maging bosses ng mga vendors sa Kongreso, ganun po yun? Hindi, tinanong ko po siya kung gusto niya sumama. Pero hindi niya alam po anong number kasi syempre alam naman niya buo na yung team. So sabi ko sa kanya, ako lang kahit. Sabi niya kahit anong number, total hindi naman daw siya mapupunta sa 1 or 3, alam naman niya yun. Ang mahalaga para sa kanya ay makatulong daw para sa grupo dahil yun naman advokasya niya na makatulong din sa mga vendors o sa maninindang Pilipino. Opo, pero ma'am, kung makasingit lang, ang sabi niyo kasi kanina kay Chacha, si Diwata po matalino at sincere ang kanyang advocacy to help the vendors. Ano po? At wala hong duda, walang sino mang ke-question sa kanyang kredibilidad, sa kanyang katauhan, na totoo siyang vendor. So bakit po hindi nyo siya ginawang number 1 nominee? Kasi po, yun yung sinasabi ko po kay Ma'am DJ na yung grupo po, nabuo na po siya na nung dumating siya, kasi 2022 pa to, alam niyo po, syempre po kung may napag-usapan na kailangan po yung palabra di honor, hindi na po pwede bawin sa kanila. Apo. So grupo po, palabra di honor, ma'am, alam po namin, ma'am, na napakahirap po na magkaroon ng accreditation sa COMELEC para sa isang party list. So sa inyo pong grupo, ma'am, saan kayo gumawa ng inyong convention para pagbotohan? Kasi po, ma'am, sa pagkakaalam po natin, nationwide ang iyong constituency, and then meron kayong mga pinatatawag na mga pagpupulong, convention, and election sa mga mamumuno po sa inyong party list. So kailan po ginawa yung inyong pagpupulong at kailan po ginawa ang botohan para po sa mga nominado po ng inyong party list? Ito po parang ginawa po pa ito noong June 2024 po. Ito po ay bawat sektor po. Dito sa NCR lang po ito ginawa. Opo. So, nung pong nagkaroon ho kayo ng convention, saan po itong lugar, ma'am? Gaano po karami ang dumalo? At doon ho ba ay present si Diwata? Wala pa po si Diwata. So, kung sinasabi po ninyo ay nagkaroon kayo ng convention para po nga dito sa pagtatatagpo ninyo ng party list, ma'am, paano po nangyari yung pagpili sa mga nominees kung hindi siya dumaan sa proseso? Yung ginawa po namin yung buo po, organization po namin, ay yung mga nominees po, kami na po yun. Nandito na po si Diwata nung nagawa kami ng mga nominees po. Ang sabi po kasi ninyo, ito ho ba yung main convention po ninyo, ma'am? Kasi hihingin po ng COMELEC nan sa inyo. At sa matter of fact nga po, yung mga nurses na disqualified dati kasi yung mga membership po kinwestiyon po ng COMELEC. So sa inyo po, paano nga po yun, paano nabuo yung 1 hanggang 10 na mga nominado? Di ho ba pinagbobotohan yan? So kung hindi present po si Diwata doon sa main convention, paano siya naiboto bilang number 4? Yung sinasabi ko po ng yung una pa lang po na nag-usap-usap yung buong grupo po, wala pa po siya noong 2022. Nung ginagawa na po ito sa accreditation po, hindi pa naman po kailangan yung mga nominees nung time na po yun. Okay. Opo. Sige po. Ito yung January Opo. Po, nung pa-accredit po kami, bago January 2024 po ata yun. Opo. So, ma'am, sino po ang gumasta at magkano ang inyong ginasta sa lahat po ng inyong pong pangangailangan para po sa COMELEC accreditation?
Apo, yung iba po doon, kasi wala pa masyado kami talaga sa totoo lang, wala pa. Sa accreditation po, wala naman po masyado. Yung pumasok po doon, ako naman po. Namin no, ikaw lang Oo. gumastos. Ma'am, medyo nag-choppy lang po kayo doon. Sino po mamang gumastos po? Sa accreditation po ako po. Opo. Are you at liberty to tell us mga magkano po ba ma'am ang ating pong ginasta para po sa accreditation? Parang 800,000 at parang mga naman na po ata. Hindi ko po masigurado, pero more or less gano'n po. 800,000 po ang ginastan nyo sa accreditation sa COMELEC? Baka ganun po, opo. Opo. Para daw saan yung 800,000? Iba-iba po at ang breakdown ng sa tagalakad namin. Opo. Opo. Tagalakad? May tagalakad po kayo sa COMELEC para po sa pagkuha ng accreditation. Ito po, yung liaison officer po namin. Wala lang po siya ngayon kasi po. Opo. Ano po, maaga pa. Opo. Opo. So 800,000 po ang inyong ibinigay doon sa liaison officer nyo para sa paglalakad po ng accreditation. Para ho daw kaya saan yung bayad na iyon? Lahat na po yung pati na paggawa ng documentation po. Hindi ko lang po masigurado po ng ano po. Opo. Sige po. So, ma'am, yun ho bang 800,000 na yan may resibo? Yung iba po kasi yung mga ibang dokumento parang wala po. Okay, opo. Sige. So, ma'am, Hindi ko lang po sigurado. opo. So, ma'am, sa ngayon po, ilan po ang miyembro ng inyo pong, ano ho ba talaga ang pangalan po ng inyo pong organisasyon, ma'am? Vendor Samahan ng Maninindang Pilipino po. Opo. Ilan po ang inyong miyembro? Sa ngayon ay ano po, bago po kami mag-apply po, parang nasa 3,000 po yung miyembro po. Opo. Bago po ng petition ng registration, nasa mga 3,000 po. Opo. So, kayo po ang presidente ng asosasyon o sino po ang tumatayong presidente? Nagtuturo Hindi po ako ang tumatay yung presidente. Sino po, ma'am? Si ano po, Emily Garcia po. Opo. Pang-ilang siya nominee? Pang-anim po ata. Ano po ang trabaho niya, ma'am? Siya po ay nurse po. Ano po? And housewife lang. Opo. Tapos nag-negosyo rin po. Ano po ang trabaho niya, ma'am? Siya po ay registered nurse pero hindi na po siya pero nag-negosyo rin po siya. Ano po kaya ang... Tubig at water station po. Okay, opo. Sige po. So, ma'am, dito po nga sa inyong sinumiti po sa COMELEC po na requirements na ito, sabi ho nga ho ninyo, so nagkaroon ho kayo ng convention. Do you remember saan po lugar ito ginanap? Kasi marami po kami ginawang time na yun. Meron din po sa Pasig, meron din po sa Quezon City. Opo. Saan po nangyari yung botohan? Yung botohan po, para po, kasi po, ma'am, kasi meron po kasing nangyayari dyan na botohan Opo. Sa Pasig po. Sa Pasig po nangyari ang botohan. Opo. Saan po lugar? Barangay Palati po. Doon po kasi headquarters talaga ng Vendors Party. Opo. Sige po. So doon po sa botohan na iyon, ano po ang naging desisyon po ng grupo para po dito sa mga nominado po ninyo? Ayun po, napag-usapan po na kung ano po yung katulad nun, ako na lang po mag-number 1 hanggang sa number 10 po. Opo. So, wala pong formal na botohan kung hindi po, napagkasunduan na lang po ito? Wala naman po. Opo. Sige po. Mayroon pong pahabol lang po, ma'am, na tanong po si Chacha. Please, bago kami magpasalamat po sa inyo. Yes po. Miss Malu, ito pong second nominee natin, si Sir Lawrence Pisigan. Sabi niyo po kanina, yung matagal niyo na po siyang kasama at kaibigan? Matagal ko na po siyang kilala. Gano'n na po? Kilala lang po. Kasi taga Batangas po siya. Gaano na po kayo katagal magkakilala at paano po kayo nagkakilala ni Sir Lawrence Pisigan? Sa isang common friend po. At ito po bang si Sir Lawrence ay isa rin pong vendor? Opo, siya naman po ay meron siyang
advertising agency po ang kanya pong ano naman po as a vendor ay ang kanyang services po. Sa advertising firm po siya. May advertising agency po siya. Siya po mismo ang may-ari nitong advertising agency. Opo. At ito pong advertising agency na ito caters to all. Opo. Ito pong si Sir Lawrence Pesigan ay dati rin pong councilor dyan sa Talisay, Batangas. Opo. Ito po bang si Florencio Lawrence Talisay, Pesigan Batangas, na number 2 nominee Lugar is ni the Catherine same Gamelon. Florencio Pesigan na dati pong nasuspinde dyan sa Batangas? Bakit? Bakit nasuspended siya? Di ba kasagot? Hindi ko po masyadong sigurado dun sa suspension. Hoy, sinungaling. Pero ang sabi niyo po, matagal na po kayong magkakilala at kung siya pong ikalawang nominee, hindi po ba dapat alam niyo po itong pagkatao ng mga kasama niyo po na nominee ng Vendors Party List? Opo. Oo. So hindi po kayo sigurado kung nasuspindi po itong dating councilor na ito? Hindi ko po sigurado. Hindi niyo po alam yung kanya pong kaso? Oo. To be honest po, hindi ko po alam yung kanyang kaso at hindi rin po yung sinabi sa amin. So wala po kayong idea na ito po ay nagkaroon ng kaso for possession of an unregistered firearm? Hindi po. Hindi niyo As in, hindi po. hindi niyo rin po alam yung kanyang kaso sa DFA? Hindi po. Sa DFA Batangas kung saan nagpunta po siya doon at mayroon pong nagreklamo na kawani ng DFA? Hindi ko po, hindi niya po nasabi sa amin. Opo, naunawaan po namin ma'am na baka po nga hindi nyo ito alam. Pero sa kabuuan po ma'am, yung background po ng second nominee nyo, nagkaroon ho ba din kayo dito ng due diligence para po sa lahat ng mga kakatawan sa mga vendors? Ang background check po ba? Opo. Hindi na po kami nag-background check sa lahat ng mga nakaano po. Sino-sino na lang. Opo, including nga dito po kay Miss Sandil, hindi rin po ninyo alam na siya ay may kaugnayan sa construction company mismo, ma'am? Hindi ko po alam yung pangalan ng company nila, sir. Opo. Sige po. So ma'am, ito ho, no? Kasi nga po, ma'am, kami po lubos na nagpapasalamat po sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa kasi nga mas mainam po ito. At kung papayag lang ho sana lahat ng party list nominees na aming makapanayan tulad po ninyo, para lang ho natin kumbaga mailantad ang kwalifikasyon po ng mga kakatawan sa kanila. So sa ngayon po ma'am, dito po sa ating na-discover na kayo po ang inyong pong, if I may say so ma'am, pinakamalaking negosyo po ay malalaking kontrata sa DPWH. Hanggang ngayon po, meron pa kayong existing contracts Opo, pati po daw umano yung isa po ninyong nominado, sinasabi din po, kasi nga hindi namin makuha yung kanyang background, maging sa webpage po ng inyong party list, nakapagtataka po na wala siyang background doon kung sino ba siya. So paano po dapat tangkilikin ito ng mga vendors na nakikinig ngayon sa atin para po pagkatiwalaan po kayo na totoo po ang inyong adikain at ang isusulong po ay kanilang kapakanan at hindi po isusulong ang personal na business interest, ma'am. Go ahead po, you have the floor. Opo. Ako po si Malu Lipana po. Ako po ang number 1 nominee po ng Vendors Party List. Sinisiguro ko naman po sa lahat po ng mga yun ang booking itong ano pangalan ito? Malo. Itong isa sa mga nominee ng Vendors Party List. Number 1 ito mga kababayan, number 1 nominee itong nagangalang Malo. Sinungaling ito mga kababayan, akala siguro niya itong si Sir Ted Filon ay basta-basta na lang magtatanong kung ano-ano. Hindi niya alam na magaling itong si Sir Ted Filon. Akala siguro niya maisahan niya si Sir Ted Filon. Tama nga mga kababayan, itong si Diwata ay ginamit lang po ito, ginamit lang ng mga ganitong klaseng tao itong si Malo, isa pala itong kontraktor ng DPWH, hindi lang basta-bastang kontraktor ito kasi malalaking kontrata yung kaniyang nakukuhaan, 90 million at saka 95 million. Tapos sabi nung tinanong ito ni Sir Ted Filon kung malalaki ba, maliliit lang daw. Maliit ba yung 90 at 95 million mga kababayan? Maliit yung libo lang. Pero pag milyon sinungaling itong babaeng ito. Tandaan nyo na yan
yung pagmumukha na yan, malo ng vendors party list. Huwag nyo nang iboto itong vendors party list. Marami namang kakatawan sa sa mga vendors. Iwan ko ba itong party list ay ginawa na rin kalukuhan ito. Yun ang dito na lang muna 40 minutes sa ating video at once again, this is Ronde TV. Shout out na ako kay Ma'am Bergie Verhedius ng Pulilan, Bulacan Ma'am Bergie, shout out sa iyo. Maraming salamat kayo patuloy na suporta sa atin. Maraming salamat Ma'am Bergie. Ingat po kayo lagi dyan. At hanggang dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV. Ingat ng lahat. God bless bawat isa sa atin.